Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Huwebes. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita, heto na! 3 patay, 7 sugatan nang araruhin ng truck ang 5 sasakyan sa Quezon City. Mga tinanggal at bagong opisyal sa gabinete ng Marcos administration, kilalanin. Dating Congressman Arnie Teves, pabalik na ng Pilipinas matapos ipa-deport ng gobyerno ng Timor-Leste. At hirap na tinahak ng isang mountaineer para maabot ang tuktok ng Mount Everest, alamin. 3 patay habang 7 sugatan sa pag-araro ng 18-wheeler truck sa 5 sasakyan sa Batasan San Mateo Road sa Quezon City, Miyerkules ng gabi. Sa dashcam video, makikita na biglang bumulusok sa right lane ng kalsada ang truck at biglang tumagilid sa bilis ng takbo nito. Inararo ng truck ang 3 motorsiklo, isang AUV at isang kotse. Dead on the spot ang isang lalaki at isang 38 anyos na lalaking nag-aabang lang sa waiting shed. Agad naman dinala sa ospital ang isa pang biktima na angkas ng motorsiklo pero dead on arrival na ito. Ayon sa driver, nakaramdam siya na humina ang preno ng truck sa stoplight pa lang. Hanggang sa mawala na anya siya ng kontrol. Humingi naman ito ng tawad sa nangyaring insidente. Nasa kustodiya ngayon ng QCPD ang driver ng truck na nahaharap sa patong-patong na reklamo. Patuloy ang rigudon sa Marcos administration, kasunod ng ipinag-utos na courtesy resignation ni Pangulong Marcos. Kilalanin ang mga bagong talagang opisyal at mga tinanggal sa mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillam. Inanunsyo ngayong araw ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang napili ni Pangulong Bongbong Marcos bilang bagong Solicitor General, hepe ng Philippine National Police at pinuno ng Commission on Higher Education. Kinumpirma sa Malacanang press briefing ni Bersamin na nanumpa na sa harap ni Pangulong Marcos si Attorney Darlene Mary Berberabe, ang bagong Solicitor General ng bansa. Pinalitan ni Berberabe si Soljan Menardo Guevara na nagsumite ng kanyang courtesy resignation kasabay ng lahat ng pinakamatataas na opisyal ng Marcos administration noong 1 linggo. Hindi bago sa gobyerno si Berberabe dahil dati na siyang namuno sa Pag-ibig Fund noong 2010 sa panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Bago ang kanyang appointment, nagsilbi siyang Dean ng College of Law ng University of the Philippines. Si Berberabe ay dating asawa ng namayapa ng PBA legend na si Samboy Lim. Meron silang isang anak. Samantala, nagbigay ng pagbati si Guevara sa bagong Soljan na aniya ay isang top-caliber lawyer na may mahusay na management background. Para kay Guevara, tila panahon na para sa kanya na bumalik sa pribadong pamumuhay. Nauna nang naging usap-usapan ng pagpapalit kay Guevara matapos siyang tumanggi na irepresenta ang pamahalaan sa mga petisyon na inihain sa Supreme Court hinggil sa kontrobersyal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang pagtanggi, idiniin ni Guevara na walang jurisdiksyon sa Pilipinas ang International Criminal Court dahil hindi na ito miyembro ng Rome Statute noon pang 2019. Sa tingin ni Bersamin, posibleng nakaapekto ang pagtanggi ni Guevara sa patuloy na pag-upo niya sa posisyon. I don't think that was a factor at all because if you recall, there was a strong clamor for the termination or removal of Solicitor Guevara at the time. The public perception that gave rise to this clamor must have been about his taking the opposite side of the issue. Samantala, inanunsyo rin ni Bersamin na si Police Major General Nicolas Torre III ang napili ng Pangulo na papalit kay Police General Romel Marbil bilang bagong PNP Chief. Sa June 2, nakatakda ang turnover ceremony sa PNP. Tinanong ang opisyal kung ang pangunguna ba ni Torres sa pag-aresto sa high-profile personalities tulad ni former President Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Quiboloy ay naging batayan ng Pangulo sa pagpili sa kanya. Ang sagot dyan ni Bersamin, hindi ko masasabi yan dahil alam mo si Presidente always demands performance. Kahit na ano yung pinagawa sa iyo,
you must have you must exhibit some high degree level of performance. So maybe that is one. I'm not going to discount that. But there may be other qualities of General Torre that he might have considered in comparison to the qualities of those others who were not given this responsibility. Kasabay na nanumpa ni Berberabe si Jose Ramon Aliling na bagong kalihim ng Department of Human Settlements and Urban Development. Hindi rin bago sa kagawaran si Aliling dahil naging undersecretary siya nito. Pinalitan niya si Jerry Acuzar na nagsisilbi na ngayong Presidential Advisor for Pasig River Rehabilitation. Samantala, inanunsyo rin na papalitan ni Commissioner Shirley Agrupis si Prospero de Vera III bilang chairman ng CHED. Mananatili naman sa posisyon sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Interior Secretary John Vic Remulla at Defense Secretary Gilberto Chodoro dahil hindi tinanggap ng Pangulo ang kanilang resignation. Pinabulaanan naman ni Bersamin na purge ang nangyayari ngayon sa gobyerno. Gusto lang anya ng Pangulo na may sakatuparan ang pangako ng kanyang administrasyon na agarang maramdaman ng mga Pilipino ang serbisyo mula sa gobyerno. Michelle Giliang para sa All TV News Channel 2. Idineport na ng Timor-Leste government si dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. na wanted sa mga kaso ng pagpapapatay at ikinukonsiderang terorista ng pamahalaan. Now, I cannot speak about the case in Timor-Leste because I don't know their legal system. I just know that he should be deported to the Philippines. Binaliwala ng Timor-Leste government ang writ of habeas corpus na isinampa ng kampo ni dating Congressman Arnie Teves upang pigilan sana ang pagkakadeteni nito matapos arestuhin Martes ng gabi. Kanina tuluyan na itong isinakay ng eroplano pabalik ng bansa. Sa video ng East Timor-based news outlet na SMN News Puro, makikita si Teves na ine-escorta ng mga otoridad ng Timor-Leste government pasakay ng eroplano. Inihayag ni Justice Secretary Crispin Remulla na ang eroplano ng Philippine Air Force lulan si Teves ay inaasahang lalapag ng Pilipinas mamayang gabi. Agad nang inaasikaso ngayon ng Department of Justice ang mga susunod na hakbang oras na dumating si Teves. Ayon pa kay Secretary Remulla, ongoing naman ang kaso rito kaugnay sa likod ng pagpapapatay kay Governor Roel Degamo noong 2023. Ang mahalaga po, yung mga pamilya na nawalan po ng mga mahal sa buhay, magkaroon ng hustisya. Ongoing na naman yung trial eh. He will just be under the jurisdiction of the court finally. Ongoing na yung trial. Witnesses have been heard and they're still being heard. We have not finished presenting the evidence against them. Una sa listahan ng mga mountaineer at adventurer ang matayog na pangarap na marating ang tuktok ng Mount Everest, ang pinakamataas na bundok sa mundo. Isa na ang Pilipinong si Rick Rabe sa mga pangalang kasama sa eksklusibong listahan ng mga natatanging nakagawa nito. Narito ang report. Sa nakakalulang taas na mahigit 29 na talampakan, sadyang maalamat ang Mount Everest. Ang pag-akyat nito ay susukat sa katatagan at pagkatao, personal na laban sa takot, limitasyon at madalas kung minsan, laban para mabuhay. 7,000 pa lamang ang nagawang marating ang tugatog ng Mount Everest. Ngayong buwan, isa si Rick Rabe sa 11 Pilipinong narating ang tuktok nito. Hindi biro ang preparasyon, panahon ang gugugulin simula pa lang ng ekspedisyon. Am I doing this for real? Of course, I do this. Ang magkapatid na bundok Everest at Lhotse ang target sanang akyatin na magkasunod ni Rabe. Kaya lang, hindi nakisama ang lagay ng panahon sa Lhotse. Yung expedition, nagsimula noong April 3 nung dumating ako sa Kathmandu, and then it took me like 2-3 days para sa mga administrative at saka mga logistic needs. Ang second phase ay yung trekking galing Lukla papuntang base camp. It took me 8 days to reach the base camp. Yung third phase naman, pagdating sa base camp, ito yung acclimatization para yung katawan masanay sa manipis na hangin. Yung fourth phase, ito na yung summit push na aalis na kami ng base camp. Pag-alis ng base camp, 4 na kampo ang tatahaki ng mountaineer kasama ang Sherpa o ang guide upang marating ang tuktok ng Everest.
Ang Camp 1, 2, 3 at 4 ang nagsisilbing pahingahan at tulugan ng mga mountaineer bago ang summit push o ang parte kung saan susuong na upang marating ang tuktok ng bundok. May 11 ng gabi umalis ang grupo ni Rabe. Nakarating sila ng Camp 2 tanghali na ng kinabukasan. Wow, look at that. Kumbu Falls. Tila walang humpay ang akyatan na kung makikisamang panahon ay aabot pa ng 6 hanggang 8 linggo ang buong ekspedisyon. Pawang mga joiner ang mga nakasabayang umakyat ni Rabe. Ibig sabihin, sa mismong ekspedisyon na lang sila nagkakilanlan ng kanyang mga kasama. Kailangan immediately once magkita kami, kailangan mag-gel kami kaagad kasi at the end of the day, kami rin ang magtutulungan. Kami lang din ang magbibigay ng moral support sa isa't isa. Sa kanyang pag-akyat, dito na nakilala ni Rabe si PJ Santiago. Si PJ, hindi ko siya kasama, pero it turns out magkapitbahay lang kami ng camp. Tahimik siya na tao, hindi siya maimik. Napansin ko siya nung between Camp 3 and Camp 4. Nung nag-overtake ako sa kanya, nakita ko yung flag ng Philippines. Dito na pala huling makikita ni Rabe na buhay ang kapwa Pinoy. Isa si PJ sa libo-libong individual na binawian ng buhay ng Mount Everest. Abangan bukas ang pagpapatuloy ng ekspedisyon ni Rabe sa Mount Everest. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. At ilike at ishare din ang All TV News PH sa Facebook. At makinig sa All Radio 103.5. Ako po si Ralph Lopez. Magandang hapon.